Sinasabi ko sa inyo, hindi na bukas. Dahil bukas sa Davao City ay meron kaming lechon na buhaya. Promise. Kanina lang ay tumawag ang Crocodile Park. At sinabi nila sa akin, bibigyan namin ang prayer rally ng lechon na buhaya. Oh, hindi lang yan. Sabi ng kaibigan ko na merong bakery, sabi niya, Inday Sara, akong bahala sa cake mo na buhaya. Gaano kahaba yung cake? 3 meters? 4 meters. Buhaya. Pagpiestahan namin ang mga buhaya. Ano pa yun, ma'am? Saan ako? Pwede siyang mag-threaten ng witnesses. At ang huli ay pwede siyang, nakalimutan ko na naman, ano yung huli? Ha? Ipatuloy ang paggawa ng krimen kuno. Nakita naman natin na hindi na nag-oath, hindi na mayor ng Davao City si dating Pangulong Duterte. Ano ba sinasabi niya? Sabi niya, hindi ko magawa ang trabaho ko kung nandito ako. Hindi makatarungan para sa mga tiga-syudad ng Davao kung ang mayor nila ay nasa loob ng detention unit at may kaso na hinaharap sa ICC. So sabi niya, mamaya na lang yan kapag nasagot na at natapos na ang ICC ko na kaso. So yan yung mga tatlong bagay na pwede mong hindi ibigay ang interim release. Pero sa kaso ni dating Pangulong Duterte, wala ito lahat. Kaya nakikita ninyo, wala nang basihan sa batas ang oposisyon ng prosecution. Ang basihan niya, newspaper clippings, kung anong sinabi nito, anong sinabi niyan, ganun na lang ang basihan niya. Yan ang interim release. Ang huli ay nagsasabi ang abogado. Tingnan muna natin kung pwede pa bang mag-trial ang tao na ito. Meron kaming mga expert. Ilabas natin ang expert, interviewin ninyo ang mga expert kung pwede pa bang mag-trial ang tao na ito. Yan ang tatlo na mga papel o dokumento na nasa loob ng ICC na hanggang ngayon hindi pa inaaksyonan. Na sinasabi natin, ibigay nyo yung interim release. Bakit? Wala kayong confirmation of charges. Wala kayong trial date. Anong ginagawa ng tao na yan sa loob? 80 years old. Alam nyo ba, bago lang nagka-problema yung kapatid ko si Veronica. Kasi si Veronica yung nag-aalaga sa kanya. Ako yung nagpapagalit sa kanya. Pag mga chismis, ganyan, mga kung ano-anong pangpagalit, ako yun. Mga pangangailangan niya, gupit ng buhok, yung kanyang pagpapatina, paggupit ng kuko niya, yan kay Veronica lahat. Kain niya, damit niya, kapatid ko ang nagpapanigurado na maayos yan lahat. So ito lang, ang tagal niya naasikaso ang paggupit ng kuko. Kasi magpapaschedule si Veronica, darating ang maggupit ng kuko, pagdating doon ayaw niya magpaggupit ng kuko. Tapos malalaman ni Veronica dahil magrereklamo siya. Meron kasi siyang manicurista na simula 1990s hanggang ngayon, yun pa rin ang kanyang manicurista. So wala siyang tiwala sa iba. Sinasabi niya kay Veronica, baka masugatan ako. Pag masugatan ako, sabi niya, hindi niya daw gusto yung masakit dito sa gilid ba, ang groan.
pati doon sa paa. So nagpa-schedule ulit. Pagdating nung nail technician, ayaw na naman niya magpa-gupit. So, hindi ko na alam kung anong estado ng kuko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil napagod na ako sa pagbabasa doon sa group chat dahil pina-follow up ni Veronica ng pina-follow up ang kuko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, yan po. Yan po ang mga latest na update sa kanyang kaso. Pagdating naman sa ating bayan, ay nakikita ninyo, di ba? Sumabog na, sumabog na ang 2025 budget. Yes! Kung maalala ninyo, July 2024 ako nag-resign. July 2024. Dahil yan din yung simula ng budget. Noong 2023, sinabi ko sa inyo, noong 2022, nagka-problema na kami sa DepEd budget. Dahil gusto nga nila kunin yung school building fund. Billion-billion kasi yan. Noong first year, hindi nila nakuha. Kasi nagawa namin ng paraan na sinabi namin, may department order kami. Kung ang aming opisina, kasi nag-fishing expedition sila ng ebidensya para may kaso kuno sila, kinulong-kulong nila yung mga kasama namin sa detention unit ng House of Representatives. Ngayon, anong nangyari kay Zaldico? Nandun sa Amerika, kumakain ng American burger. Sabi ko nga, nagawa nila na sumali sa kidnapping sa Turkey ng mga batang Pilipino. Nagawa nila na kidnapin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi nila magawang kunin at kidnapin si Zaldico pabalik ng Pilipinas. Ano lang nagawa nila? I-cancel ang travel authority. Hanggang dun lang. Tama ba yun? Bilyon-bilyon ang kailangan ko sagutin, tapos ang gagawin mo lang, i-cancel ang travel authority. Diba? Napakadali nun. I-cancel mo. Di aalis akong congressman. Nandito pa rin ako. Oo. Sabi niya kanina, ibalik ang pera ng PhilHealth. So ngayon, inaamin mo na tas hindi lang yon. Hindi ko alam kung nabanggit ni Attorney Vic Rodriguez, kukunin daw nila sa savings. Paano ka nagkaroon ng savings na wala ka pang declaration ng savings? Wala ka nga, nagkulang ka nga deficit ka nga paano ka nagkaroon ng savings? So ibig sabihin, binubudol kayo. Binubudol na naman kayo, papabudol naman kayo. Tapos si Chel joke, palakpakan natin si Bongbong, putang ina nyo. Puros kayo mga kawatan. Pucha, never again to martial law. Tapos putang ina, mga aso kayo ni Bongbong. Gusto nyo tanga presidente para napapaikot-ikot nyo mga komunista kayo. Kaya ayaw nyo dito kasi hindi nyo kayang i-manipulate dito. Even media, hindi sila kikita dito. Matatapos na pati ang pangungrakot ng mainstream media sa Kabanang Bayan. By means of what? Ayan, 'di ba? Binabayaran sila ng mga binabayaran sila ng mga propagandista para manipulahin yung mga balita. Siyempre, pag si Inday na presidente, wala na yung kita nila. Sino ba yung mayaman? Diyan, mga may-ari ng istasyon. Tignan mo si Joseph Morong nagrereklamo. Si Bryce daw, yung kawatan taga DPWH, nakadinali na GMC. Tapos siya daw, tagal-tagal na daw nung sasakyan niyang Ford Focus. Tingnan mo, yung mga yung mga ginagamit ng mga estasyon para sa propaganda nila, mga patay gutom pa rin. Mga may hirap at hampas lupa pa rin. Yung mga amo nila ang yayaman dahil dyan sa pera na binibigay ng mga politiko sa kanila.
O, magising na rin kayo, kayong mga reporter. Yumayaman lang, mga amo nyo, kayo ganun pa rin. Ginagamit lang kayo sa mga propaganda nila. O, kaya ayaw nyo sa mga Duterte, di ba? Luchi Cruz Valdez, ayaw sa Duterte. Bakit? Ay na, matitigil yung ano niya cash cow niya Non-stop ang pambubudol at sobrang kapal ng muka na parang hindi na nahihiya na binubudol yung mga Pilipino. Pairam ako ng cellphone ko. Mga bata, ayaw nila ng ganito, no? Ayaw nila. Pinipilit ko. Lagyan mo yan ng tali ang cellphone mo kasi ilang beses na yan nahulog. Tapos isang beses nahulog. Oh, sinabi ko sa'yo, di ba? Lagyan mo ng tali ang cellphone mo. Tapos sabi sa akin, mga nanay lang ang naglalagay ng tali sa cellphone nila. Totoo ba ito, Mom? Bakit? Kape. Yung kape nila, yung cellphone nila. Ano pa yung dala-dala nila, Ma'am? Ha? Di ba, bago lang nag-birthday si BBM? Tag-party-party. Dili, Ma'am, kay una mo kugunta ko yung regalo sa iya, ha? Yung pagkahuman, wala na human. Wala na human ako regalo. Kani? Wala may tubig. Yes. Sinulat ko ito ng mga 2.5 weeks. Hindi siya umabot sa birthday. Kasi sinulat ko pa siya na ulit-ulit pa hanggang nabuo siya ng maayos. Sa dilim, tayo isinilang. Sa hirap, tayo nagdurusa. Sagana sila sa kayamanan. Taong bayan nilunod sa parusa. Kami ay apoy na hindi mapatay. Hakbang ng matapang, sabay-sabay. Sigaw ng bayan, lumaban na. Mga sakim, durugin na. Mga bulok na pangako, palasyong pinatong sa ating buto. Krimeng itinago sa kasinungalingan. Kalayaan natin ipinagpalit sa ginto. Kami ay apoy na hindi mapatay. Hakbang ng matapang, sabay-sabay. Sigaw ng bayan, lumaban na. Mga sakim, durugin na. Sa dilim tayo isinilang. Sa hirap tayo nagdurusa. Sagana sila sa kayamanan. Taong bayan
Dilunod sa parusa. Kami ay apoy na hindi mapatay, hakbang ng matapang, sabay-sabay sigaw ng bayan. Lumaban na mga sakim, durugin na mga bulok na pangako, palasyong ipinatong sa ating buto. Krimen itinago sa kasinungalingan, kalayaan natin pinagpalit sa ginto. Kami ay apoy na hindi mapatay, hakbang ng matapang, sabay-sabay sigaw ng bayan. Lumaban na mga sakim, durugin na. Kami ay apoy na hindi mapatay, hakbang ng matapang, sabay-sabay sigaw ng bayan. Lumaban na mga sakim, durugin na. Taas noo, humahakbang, huwag yumuko kailanman. Taas noo, humahakbang, huwag yumuko kailanman. Taas noo, humahakbang, huwag yumuko kailanman. Durugin na! Durugin na! Durugin na! Ang magnanakaw, durugin na! Ang magnanakaw, durugin na! Yun. Napakaganda ng boses Di ako prepared dun. Medyo nagulat ako dun, VP dun sa bigla kang naging singer pero hindi, tingnan ninyo yung actually kinalabutan ako nung narinig ko tong kanyang tula na nilapatan niya ng harmony ba tawag doon? Oo, na taas noo, humakbang, huwag mahihiya. Na tayo ang apoy na hindi mamamatay. Kaya kailangan, lang tayo, laban lang tayo ng laban, durugin ang lahat ng mga magnanakaw, durugin lahat ng mga kawatan. Ito na yung panahon na yon. It's now or never. If we are not gonna do it now, wala nang chance. If we give them another chance, we're just giving them another chance to rob us, to kill us, to rape us, to gawin lahat ng kanilang mga kademonyuhan. Kaya ngayon, araw na ito, ang araw ng pagdarasal at ang araw ng sama-samang pagsigaw, labanan ng katiwalian, labanan ang mga kurakot, labanan ng pagnanakaw, labanan ang lahat ng mga salot sa lipunan. At Marcos, Romualdez, yan ang punot dulo niyan. Maraming salamat po mga bossing. Kita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Mabuhay po kayo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama pala, lakpa
mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa